Ah, bagamat meron tayong mga host na, magigiting na host, ay, kumbaga ay, wag rin tayo mawawala doon sa ating focus sa Word of God. Okay, bago po ako magsalita, bago po ako mag-preach, magbigay ng mensahe ng Panginoon, ay gusto ko lang ipakita yung picture. Magre-report lang ako nung nangyari sa akin this month. Kasi kailangan ko rin pong masabi to sa inyo para malaman nyo kung ano yung mga nangyayari sa atin po. Sa ministry po ng pastor. Okay, so hindi po yan pustahan. Nagkaroon ng outing ang distrito ng Bulacan. Okay, so next slide. So alam na po niyo siguro kung sino nanalo, no? So hindi po ako yan. Hindi po ako nanalo dyan. Next. Okay, so meron kaming eating fellowship. Next. Okay, so next. Next. Okay. So yung pong susunod, yan po yung aming venue. Diyan lang po yan sa Pulilan. Next slide. Okay. So last week wala po ako dito at meron tayong in-install na isang pastor na supposed to be ay magkakaroon ng negative na paghihiwalayan yung church dahil yung pinagpe-pray namin medyo sumama loob doon sa pastor nila. Pero nag-mediate po ang distrito. Kami po ni Pastor JR ang kinausap, nakipag-date kami doon sa church na yon. At sa biyaya po ng Panginoon ay naging maayos yung paghihiwalayan. So imbis na yung plano ng kaaway na sila magkaroon ng sama ng loob, hindi natuloy. Sa biyaya ng Panginoon, nag-mediate po tayo. Kaya po last Sunday, wala ako dito, ay ako po yung naging speaker. Next slide. Ako yung naging speaker sa kanila. At yung mensahe ng Panginoon ay binigay po natin. Next. At yun po, doon po nagkaroon ng formal na pagsisend o pag-install dito sa pastor na nakaluhod para kung siya man ay magtayo ng church na panibago ay walang samaan ng loob na nangyari. So, purihin po ang Panginoon sa kanya pong ginawa. Next slide. Ito po yung aming fellowship dito naman sa San Fernando, Pampanga last Thursday. Yung Philippine Gospel Network. So, may mga pastor akong mga kasama. So, meron kaming mga pakita nga natin yung mga picture. Okay, next. Okay, next. Next. Okay. So, yan po. Diyan po, kumbaga ay bahagi po ng inyong tithes and offering ay yung pong ating church ay nagiging bahagi sa ibang church para po magampanan yung pagtulong natin sa ibang mga iglesia ng Panginoon. So, purihin po ang Panginoon sa bagay na yun. Okay, praise God. So tapos na po tayo sa ating reporting and tayo po ay magbubukas na ng ating Bible. Magbubukas na rin tayo ng ating puso para po sa salita ng Diyos. Inanyaya ko pong lahat tayo ay mag-pray muna. Praise God. Panginoon, sa oras pong ito ay maliban po na kumilos ang iyong banal na Espiritu. Lahat po ng aming mga ginagawa ay wala pong saysay, Panginoon. Kung hindi niyo po kami sasamahan, kung hindi po kikilos ang iyong banal na Espiritu, para lang po kaming mga kampana na tumutunog pero walang saysay, walang nota, walang direksyon yung aming mga tunog, Panginoon. Kaya po sa oras pong ito, Panginoon, mula pa lang kanina, Panginoon, ay ipinag-pray na po namin
na kayo ay kumilos sa aming pong mga puso, sa aming mga kalooban. Gaya po ng panalangin, Panginoon, kami ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Wala pong nalilihim sa inyo, Panginoon. Ang pinaka madilim naming sikreto, ang pinaka nakatatago naming sikreto ng aming buhay ay alam po ninyo, Panginoon. Pero in spite of it, Panginoon, ay pinapalitaw mo ang araw maging sa masama o sa mabuti, Panginoon. Ito po ay iyong kagandahang loob. Salamat po, Diyos. Nakakaawit pa rin kami ng malaya, Panginoon. Nakapagpupuri kami ng malaya, Panginoon. Salamat po, Diyos. Napaka sarap isipin, Panginoon, na kahit na kami ay nakikipaglaban sa mga gulo ng mundong ito, pero kapag dadako kami sa iyong tahanan at kung sa araw-araw naming buhay ay nadadama namin ang pagkilos po ninyo sa aming mga buhay, ay nakakayanan po namin ang mga bagay-bagay sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya salamat po, Diyos, sa oras pong ito, manguna po kayo. Ang ituturo po namin ay, ang ituturo po ngayon ay hindi po nila kailangan ng opinion ko, hindi po nila kailangan ang anumang pananaw ko o anumang masasabi ko. Ang kailangan po nila ay ang iyong salita at ikaw po, O Diyos, ang mangusap sa kanila, Panginoon. Purihin ka po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so kahapon ay nasa Bible school ako at tuloy-tuloy po yung pag-aaral natin ng tungkol sa salita ng Diyos. At isa sa mga sinabi ng aming professor ay kapag ka ang salita ng Diyos ay naipapangaral ng may kaliwanagan at may katapatan, okay, ng faithful, yung pangangaral ng Word of God, ay ang Diyos mismo ang nagsasalita sa mga tao. Ang Diyos mismo ang pinakikinggan ng tao. So, mahalaga po na we submit to the authority of the Word of God. Mahalaga na yung authority ng Word of God ay kinikilala po natin dahil ito po ang pinakasandigan ng ating pananampalataya at dito po tayo kumukonsulta. Ang salita po ng Diyos ang highest authority nating lahat. Okay. So, sabi ng Panginoon, I will build my church. At ang nagbi-build po ng church ay walang iba kundi ang kanyang salita. Okay? At ito pong salita po ng Diyos ay kung wala po ang salita ng Diyos, syempre sa tulong ng Banal na Espiritu, kung wala po ito, tayo po ay condemned to ignorance, condemned to sin, and condemned to hell. So, kailangan po nating makinig at mag-submit sa Word of God, sa authority ng Word of God. So, ngayon po ay doctrine po yung ating pag-aaralan at anong oras na po ba sa inyo? Anong oras na po? 10, 50, ano na po mga oras? 9:48, so 9:50. Okay, so meron pa tayong susunod na program dito. Meron pa tayong mga hosting na gagawin, ano? So mag-adjust po tayo sa oras dahil doctrine po yung ating pag-uusapan at ito po ay kailangang pakinggan nating lahat dahil ito po ay may kinalaman sa ating pananampalataya. Okay, so nakinig po kayo kay Elder Dan last Sunday at natuklasan po natin na ang Diyos pala ay hindi lang nahahabag, kundi pinipili niya ang kanyang kahahabagan. Okay lang ba sa inyo yun? Siya ay Diyos na mahabagin pero namimili siya ng kanyang kahahabagan. Hindi lahat ay kumbaga ay masasakyan yon, pero yes, we submit to the authority of the Word of God. Anyway, yung pong mga sinabi ng mga elders po natin mula kay Elder Arman,
At mula kay kahit yung last week kay Elder Ed ay may masasabi pa rin po ako ngayon na nasabi na nila, pero dahil ang Romans 9 and Romans 10 and Romans 11 ay climax ng kanyang preaching, ng kanyang sulat sa mga tiga-Roma. At dahil ito ay climax, ay meron tayong mga babalikan na parang building blocks upon kung saan ay doon niya binild yung kanyang climax. Yung Romans 9 to 11 ay from Romans 1 to 9, Romans 1 to 8, nagkaroon siya ng building blocks, naglagay siya ng mga pundasyon para talagang maintindihan ng mga tao yung unconditional election. So, we hope na nagagrasp po natin yung ating mga previous topic dahil yung pong mga sinabi ng ating mga elders ay foundational. So yung sasabihin ko ngayon about unconditional election ay we hope na nag-grasp na nyo, na naintindihan na nyo. Kaya nga po ito siguro yung kainaman. Dito siguro pumapasok yung kainaman ay nakaka-attend tayo every Sunday. Dahil totoo yun. Kapag ka nakinig ka ng doctrine pero wala kang naging background dun sa doctrine, walang kumbaga less impact o hanggang sa walang impact yung pakikinggan mo dahil hindi ka nakasubaybay eh. Kumbaga para bang umiiyak si Sharon Cuneta pero hindi mo malaman kung bakit umiiyak si Sharon Cuneta. Okay? Kasi hindi mo masyado natin luma yung example ko, no? Okay, pero alam niyo na ibig ko sabihin, meron tayong mga series pero mahirap maintindihan ito, mahirap ma-appreciate yung topic ngayong umaga nang hindi mo nasundan yung mga nakaraang mga linggo. Pero hopefully, sa umagang ito, sa biyaya ng Panginoon, ay mabalikan po natin yung ilang mga bagay. So, dahil 9:50 na sa atin, so naglalagay tayo ng 1 oras, tama ba? 1 oras sa atin pong Word of God. At salamat na lang sa Panginoon dahil sila Pastor JR ay 1.5 hour ang pagpipreach. Pero ang nakasanayan natin dito, sila nakasanayan nila yung 1.5 hour. Pero sa atin, nakasanayan natin yung 1 hour. So, kaya po mamaya ay huwag sasama ang tingin nyo sa akin dahil anniversary naman ngayon, bihira lang naman ito. Pero at least ganito po ang aim naming mga lead, ang aim namin ng mga elders, gaya po ng aking natutunan, ay pag umalis yung mga tao ay hindi ang maaalala ng mga tao hindi yung joke. Ang maaalala ng mga tao hindi yung mga nangyaring mga performance dito. Although talagang lahat po tayo nag-aasam na maparangalan at mapapurihan ng Panginoon, pero maganda po ba yung pagka umuwi kayo ay ang malalagay po sa isip po ninyo ay yung nakakain kayo ng salita ng Diyos at namangha kayo dun sa kagandahan ni Kristo. At yun po talaga ang kailangan nating lahat. Namangha tayo sa kanyang salita, namangha tayo sa kabutihan at sa karangalan ni Kristo sa atin pong mga buhay. So unconditional election, pakita po natin yung ating slide. Unconditional election, okay? At if you will notice God's unconditional election, tingnan po natin next slide. Tumatakbo po yung ating ating topic. Kung natatandaan nyo, last month tayo ay nag-topic tungkol sa sin, doctrine of sin, at tinalakay po natin doon yung total depravity. So, tayo po ay pumupunta doon sa susunod, yung unconditional election. At sinabi po sa total depravity na pag sinabing total depravity, ang kasalanan ay corrupt. Meron tayong mga kasalanan, ito ang nagko-corrupt sa atin, at lahat ng ating gagawin ay mayroong batik na kasalanan. Ito man ay mabuting gawa, ito ay dahil tayo ay may makasalanan, ang nature natin ay makasalanan,
tayo ay mayroon laging batik ng kasalanan. Ang total depravity po ay nangangahulugan na sinira ng kasalanan ang bawat bahagi ng tao at lahat ng kanyang ginagawa ay may batik o mansya ng kasalanan. So, kung kayo po ay disappointed, gamitin ko yung salitang disappointed. Maybe some of you are disappointed sa mensahe na nangyari last Sunday. Dahil ang sabi doon, hindi pala basta-basta naaawala ang Diyos kung sino-sino lang ang kanyang kinaawaan. Kundi ang Diyos ay mayroong kinaawaan sa partikular na grupo ng mga tao. Okay? At namimili pala ang Diyos ng kanyang kahahabagan at namimili ang Diyos ng kanyang kapupuotan. Okay. Now, dito po makikita po natin Romans, yung binasa ni Elder Arman sa Romans 9, buksan po niyo yung Bible. He was totally disappointed. Gaya po ng binanggit ni first Sunday, Paul was completely disappointed. Kasi sabi niya dito, verse 2 ng Romans 9, matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam sa aking puso dahil sa mga kalahi kong Hudyo. Okay, verse 4, sila'y mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatan na maging anak. Ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian. Sa kanila nakipagtipan ng Diyos, sa kanila rin binigay ang kautusan, ang panuntunan ng pagsamba at ang kanyang mga pangako. Okay, so ang kautusan po ay binigay ng Diyos particularly sa Israelites. Ano po ba ang kautusan? Sila'y pinili ng Diyos, pero at bahagi po ng ginawa ng Diyos sa kanila ay yung paano sila sasamba. Paano nila gagawin yung kanilang pang-araw-araw na buhay? Ang kautusan po ay nahahati sa tatlo. Okay, meron silang moral law, meron silang ceremonial law, at meron silang judicial law. Yung mga Israelites. So hindi lang law para sa pagsamba, magpapatay sila ng mga tupa, hindi lang doon. Kundi meron silang mga law, meron silang judicial law na kanilang o-observe sa pang-araw-araw nilang buhay. Why? Bakit po ang Diyos ay nagbigay ng law? Para sila, ang kanyang bayang Israelita, ay maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Tama? Nagbigay ang Diyos ng law, ito ang dapat niyong sundin, ganito dapat kayo sasamba, ganito dapat kayo mamumuhay, para maging pleasing ang mga tao, ang mga Israelita, sa harapan ng Diyos. It demands perfect, sabihin nga po niyo, perfect. It demands perfect obedience. At sa pamagitan ng mga panlabas, ng mga pagsunod sa kautusan, ito ang nagiging basihan ng mga Hudyo para sila'y maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Pero tingnan po ninyo yung Romans 2. Buksan po niyo yung Romans 2. Dito pa lang sa Romans 2, ay mapapansin na ninyo na nagbigay na si Pablo ng kanyang idea. Chapter 2, verse 23. Tingnan po niyo, dito na sa slide, tingnan po ninyo. Ipinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan, ngunit nilalapastangan mo naman ang Diyos sa pamagitan ng paglabag sa kautusan. Ang kinakausap niya dito ay mga Israelita. Ayon sa nasusulat, ang pangalan ng Diyos ay nilait ng mga hintil dahil sa Israel. Just imagine, pinili ng Diyos ang Israel, pero pinagtawanan ng Diyos, nilait ang Diyos dahil sa Israel. Mahalaga lamang ang iyong pagiging tuli kung tumutupad ka sa kautusan, subalit kung lumalabag ka sa kautusan, para ka ring hindi tinuli. Ang pagiging tuli o circumcised ay malaking palatandaan
isang pisikal at literal na palatandaan na ikaw ay exclusive. Ang Israel, sa lahat ng mga tao sa Israel nung panahon na yon, nung panahon ni Moses, sila lang ang tuli. Lahat ng mga lalaki sa buong mundo, hindi tuli. Sila lang. At ang Diyos ay nakipagtipan sa Israel na kailangan sila ay tuliin after 8 days. At ito ay pisikal na palatandaan na sila ay hindi kabilang sa mundo. Sila ay partikular na pinili ng Diyos. Sila ay kakaiba na nabubuhay sa mundong ito. Pero sabi ni Pablo, kung kayo ay lumalabag naman sa kautusan, ano pa ang silbi na kayo ay tuli? Now, dito po makikita natin na pinapakita po ni Pablo, dito pa lang pinapakita na ni Pablo na mayroong kahinaan, may kapintasan ang kautusan. Na supposed to be ang kautusan ay para bigyang karangalan at para ang tao ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Pero itong kautusan na to, imbis na iyon ang mangyari, sila ay lalo pang naging mas makasalanan. Tingnan po natin yung next slide. Tingnan natin Galatians 2:16. Next slide. Sapagkat ang pagiging isang tunay na Hudyo ay hindi dahil sa panlabas na kaanyuan o dahil sa pagtutuli sa laman. Ang tunay na Hudyo ay ang taong sa puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautusan na susulat. Ang papuri sa taong iyon ay mula sa Diyos at hindi mula sa tao. Ang tunay na Hudyo ay taong nagbago sa puso't kalooban. Pero ang kanilang mga ginagawa na pagsunod ay puro panlabas lang. Nakuha po nyo? Sumunod sila, nagpatuloy sila. Panlabas yun. Pero yung puso nila hindi nababago. Yun ang point nun. Nakuha nyo po? Now, tingnan po ninyo yung kahinaan o weakness of the law. Galatians, next slide. Sapagkat walang taong pinawalang sala sa magitan ng kanyang pagsunod sa kautusan. Walang nagiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos sa kanyang pagsunod sa kautusan. Dahil ang puso at ang isip ng tao ay hindi rin nababago. Sila ay sumasamba, pero yung puso nila hindi nababago. Sila ay pumapasok sa templo ng Diyos, pero yung puso nila hindi pa rin nababago. At ang sabi ni Pablo, ang kautusan ay hindi naging paraan para ang tao ay mapawalang sala. Kung ang tao ay napawalang sala sa magitan ng kautusan, walang kabuluhan ng pagkamatay ni Kristo. Tama naman. Now, hindi lang Israelita. Sa chapter 3, kung babasahin po ninyo, ang chapter 3, hindi lang Israelita, kundi lahat ng tao ay makasalanan. Lahat ay nagkasala. Ang sabi doon sa Romans 3, lahat ay nagkasala at walang naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Binanggit niya yun sa Romans chapter 3. Yung binasa natin kanina ay Romans chapter 2. Yung pagiging tuli, puro panlabas lang yun. Hindi nababago yung puso. Sa Romans chapter 3, sabi ron, hindi lang Israel. Huwag kayong maging mayabang mga Israelita. Hindi lang kayo ang makasalanan. Pati ang lahat ng tao ay hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat nagkasala. Lahat nagkasala. Now, ang sinasabi ng kautusan na ito ang sinasabi ng kautusan. Kung makapagsasalita ang kautusan, ito ang kanya sasabihin, hindi mo ako kayang sundin. Magkakasala ka pa din ng paulit-ulit. Ang kautusan ay mayroong sumpa. Alam po ninyo kung ano ang sumpa ng kautusan? Ang sumpa ng kautusan ay judgment, condemnation. Yun ang curse ng law. Bakit? Dahil ang nakalagay sa law, may 10 utos. For example, sundin mo yung siyam at nagkamali ka sa isa, lahat ng iyong pagsunod baliwala. Nakuha po ba natin? Kaya ang kautusan ay hindi naging paraan. Dahil hindi ito yung kautusan na dapat magbigay ang taong Israelita na maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, ito ay hindi naging paraan. Romans chapter 4 and 5, nag-focus
si Pablo dun sa idea that God declares people righteous based on their faith. Yung binasa ni Ate Ana kanina, tingnan po niyo Romans chapter 4 and 5. Ano ginawang halimbawa? Buhay ni Abraham. At ang sabi rito, diniscuss ang example ni Abraham, siya ay ginawang righteous before God before he was circumcised. This declaration was a gift from God. He declared, sabi po dito, anong verse yun? Romans chapter 4, binasa kanina ni Ate Ana. Verse 3. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya'y itinuring na matuwid. Siya itinuring na matuwid. Bakit siya itinuring na matuwid? Sabi po rito, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. He was declared righteous not a payment for his deeds. It was a declaration of the gift of God and was available to everyone regardless of their status. Makikita po natin dito na si Abraham po ay tumanggap ng pagiging matuwid niya sa harapan ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Pero tingnan po niyo yung pong chapter 4 verse 13. Next slide, 4 verse 13. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi na mamanahin nila ang buong mundo. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil siya itinuring na matuwid sa magitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Tingnan po niyo mga kapatid. Wala siyang ginawang trabaho. Wala siyang ginawang anumang kilos para maging matuwid sa harapan ng Diyos. Siya lang ay nanampalataya. Pag ikaw ay nanampalataya, wala kang gagawin. Maniniwala ka lang. Si Abraham, nung siya ay sinabi ng Diyos na siya'y matuwid, nakikinig po ba kayo? Nung siya'y sinabing matuwid, nung siya, wala siyang ginawa, siya'y nanampalataya lang sa Panginoon, at dahil po dito, natupad ang pangako ng Diyos. Romans chapter 5. So Romans chapter 5 na po tayo. Sapagkat napawalang sala na tayo sa magitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung makikita po ninyo, yung ginagawa ni Pablo na kanya pong expository preaching, nagpaparamdam na siya sa kanyang sulat, nagpaparamdam na siya, nagbibigay na siya ng clue tungkol sa kanyang doktrina na unconditional election. Papunta siya doon. Pero dito pa lang, sinasabi na ni Pablo na ang pagiging matuwid ni Abraham ay hindi sa magitan ng anumang gawa. Wala siyang gagawin. At ang sabi dito, napawalang sala tayo, hindi dahil meron tayong ginawa, kundi dahil sa pananampalataya. Tayo'y mayroong mapayapang ugnayan sa Diyos sa magitan ng ating Panginoong Hesukristo. Mapayapang ugnayan sa Diyos. Ito ang hangarin ng Diyos sa mga Israelita nung araw. Mapayapang kaugnayan sa Diyos. Pero tingnan po ninyo,
Every time na sila ay papasok sa templo at sasamba sa Diyos, dumating po yung punto na mayroong templo ng tunay ng Diyos at mayroong templo sa mga Diyos-Diyosan. At dumating po yung time na ang mga Israelita, pareho silang pumupunta sa templo na yon. Pagkatapos nilang sumamba sa tunay na Diyos, pupunta sila doon sa templo ng mga Diyos-Diyosan. Hindi naging mapayapa kailanman ang ugnayan ng Diyos at ng mga Israelita. Hindi. Actually, maraming mga exile stories na nangyari sa Israelita. Maraming sumakop sa kanilang bansa. Ginawa silang alipin sa ibang bansa. Ang libro ni Nehemiah, ni Ezra, sila ay mga libro na kung saan kinekwento nila kung paano sila bumalik mula sa pagkaalipin para itayo uli ang templo ng Panginoon. Lagi silang nag-a-attempt para sila ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Pero wala silang mapayapa, wala silang naging mapayapang ugnayan sa Diyos. Dito, pinapakita ni Pablo ang unti-unting pagpapaliwanag niya na ang hindi nagawa ng kautusan, nagawa ni Kristo. Yung mapayapang ugnayan sa Diyos. Para bang kumbaga kumakambyo na siya sa talatang ito. Kumakambyo na ang kanyang sermon patungkol kay Kristo. Mula sa law na walang kakayanan para maging matuwid ang tao sa Diyos at magkaroon ng mapayapang ugnayan sa Diyos, ini-introduce niya ngayon sa kanyang sulat kung sino si Kristo. Ngayon, sa chapter 6, ano ngayon ang epekto? Next slide. Ano ngayon ang epekto? Next slide. Ano ang epekto ng pagpapawalang sala sa magitan ni Jesucristo? Huwag kayong malilito. Ang aim, nakikinig po ba kayo? Ang aim ng law ay maging kalugod-lugod ang mga Israelita. Sila magkaroon ng mapayapa ugnayan sa Diyos. Pero hindi po yun nangyari kailanman. Sa Romans 6, tingnan po nyo, Romans 6. Ano ang epekto ng pagpapawalang sala ni Kristo? Alam natin, Romans 6 na po tayo, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanan pagkatao at nang hindi na maalipin pa ng kasalanan. Ang mga Israelita, pagkatapos nilang sumamba, pagkatapos nilang mag-alay ng baka o ng kambing o ng tupa, after a week, after few days, babalik uli sila sa templo, maghahandog uli sila ng tupa, maghahandog uli sila ng mga panghandog na para sa kasalanan. Walang tigil ang paghahandog nung panahon na yun. Habang hinihila nila yung baka, makikita mo si Pedro, hindi, wag ba na ng pangalan? Wala akong maisip, Tano lang, Tano. Habang siya'y inahatak niya yung baka, pumunta ka rito, ihahandog kita sa panon, papatayin kita. After few days, makikita mo naman si Tano, naghahatak na naman ng baka. After a week, naghahatak na naman ng baka. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Tuloy-tuloy, walang naging mapayapang ugnayan sila sa Diyos. Lagi sila nagkakasala. Kaya sabi ni Pablo, sabi rito, ang dati nating pagkatao ay naipako sa krus. Makasalanan ng pagkatao nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay sa kasalanan, ngunit buhay sa Diyos. Sapagkat kayo nakipag-isa na kay Kristo. Pero dito, binibigyan niya na pinapasok na niya si Kristo, pero bumalik uli si Pablo sa Romans 7. Romans 6, Romans 7, ito yung pinreach ko last month. Na kahit, sabi ni Pablo, alam ko ang kautusan, natatandaan niyo yan? Alam ko ang kautusan, pero may sistema sa kalooban ko na sumasang-ayon sa kasalanan. Kahit alam ko ang kautusan, pero may sistema sa kalooban ko na kahit gustong kong gawin ang kalooban ng Diyos, meron pa rin akong kasalanan sa aking mga puso.
At tayong lahat, mga kapatid, tayong lahat meron nun hanggang ngayon. Meron tayong ganitong pakikipagbaka. Kahit tayo nanampalataya sa Panginoon, kahit meron na tayong pagsampalataya sa Panginoon, pero hindi pa totally yung ating freedom, because narito pa tayo sa katawang lupa na ito. Narito pa tayo sa mundong ito, nagkakasala pa rin tayo. Pero, gaya ng preaching natin last month, nagkakasala ang isang tunay na Kristiyano, nagkakasala pa rin siya. May kahinaan pa rin siya. May kapintasan pa rin siya. Pero hindi na siya kailanman alipin ng kasalanan. Iyon ang pagbabago niya sa mundo. Nagkakasala pero kailanman ay hindi maaalipin ng kasalanan. Nagtatagumpay siya sa kasalanan dahil kay Kristo. Yes, may kahinaan, may kasalanan. Maliwanag po ba 'yon? Ang totoong Kristiyano, ang tunay na nagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon, kailanman ay hindi maaalipin ng kasalanan. Nagkakasala siya pero hindi siya maaalipin ng kasalanan. Kailanman. Now, pinakita po ni Pablo Romans 7, hindi pa rin sapat ang kautusan. Alam ko ang kautusan pero kulang. Now, buksan po niyo ang inyong Bible dahil magba-Bible read po tayo. Romans 8. After niyang sinabi na kahit alam ko ang kautusan pero may kasalanan pa rin sa aking puso, pero sabi dito, kaya nga, Romans 8:1, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa kay Kristo. Therefore, there is now no condemnation. Ano ang curse ng law? Condemnation and death. Di ba yung binanggit ko kanina? Condemnation and death. Pero sabi ni Pablo, meron akong mas magandang balita sa inyo. Dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo, there is now no condemnation. Tingnan po niyo verse 3. Romans 8 verse 3. Basahin nga po natin sabay-sabay kasi mahalaga to. Romans 8:3. Tingnan po niyo yung Bible niyo. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Dahil sa kahinaan ng tao, isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Tingnan po niyo yung verse 1. Tingnan niyo yung verse 1. Kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa kay Kristo. Sa English, there is therefore now no condemnation in Christ Jesus. Yung salitang in Christ, ito ay sapat na. Yung salitang in Christ, ito ay sapat na para ang isang tao ay hindi i-condemn. Yung hindi kayang gawin na kautusan, ginawa ni Kristo. Now, tingnan po ninyo. Hindi pwedeng ikaw ay sasampalataya lang. Okay? Hindi sapat. Yung kayo magsasampalataya lang. Tingnan po ninyo yung verse 16. Verse 16. Tingnan niyo yung Bible nyo. Wala po sa PowerPoint. Verse 16. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Pwede po tumingin sandali dito. Ang isang nakay Kristo, ang isang taong nakipag-ugnayan kay Kristo, ang isang taong nakipag-ugnayan kay Kristo, isang step yung ikaw ay manampalataya kay Kristo, pero hindi natatapos doon. Ang ebidensya na ikaw ay nakipag-ugnay kay Kristo, ikaw ay kumunik kay Kristo. Parang yung sanga, nakikinig po ba kayo? Yung sanga na
inignay. Ang isang palatandaan nito ay ang malakas na pagkilos ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Hindi pwedeng sasampalataya ka lang, pero walang pagkilos ng banal na Espiritu. Tingnan po ninyo yung verse 29. Verse 17 muna, 17. At yamang mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Verse 29. Sapagkat simula't mula pa'y alam na ng Diyos. Now, after building some foundational truth, sinabi na ni Pablo, sapagkat mula't mula pa'y alam na ng Diyos, verse 29, kung sino ang magiging kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa ganon siya ay magiging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noon, pang-una, ay kanyang tinawag, at ang kanyang tinawag ay kanya ring papawalang sala, at ang mga pinapawalang sala ay kanya ring binabahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Ano ang ibig sabihin ni Pablo? Ito talaga ang pinakalundo kung bakit ang Diyos ay gumawa ng isang bayan para sumamba at maglingkod sa Kanya. Ang Kanyang naisin, sila ay tawagin, sila ay pawalang sala. Yun ang gusto ng Diyos. Pero hindi ito nangyari sa Israelita, pero nangyari sa panahon natin ngayon dahil kay Kristo. Now, tingnan po ninyo yung verse 38, yung binasa ni Elder Arman. Sapagkat natitiyak ko, walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit kamatayan o ang buhay at o manghel, mga pamunuan, mga kapangyarihan, kasalukuyan o hinaharap. Ang kataasan, kalaliman, alimang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin sa magitan ni Jesucristo. Tingnan po ninyo. Dito sinasabi ni Pablo, ang lahat ng mga pinili ng Diyos mula pa ng una, makinig po kayo, mula pa, bago pa likhain ang sanlibutan, yung binasa natin kanina, na sabi dito, verse 29, sapagkat alam na ng Diyos, mula't mula pa, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya. Sundan po ninyo, itong mga pinili niya, itong mga tinawag niya mula pa bago pa likhain ng mundo. Sabi niya rin sa verse 38, natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Sino yung atin doon? Hindi yun sa lahat. Ang mga pinili ng Diyos, ang mga tinawag ng Diyos mula pa ng una, kahit anong pagsubok sa buhay, kailanman walang makapaghihiwalay sa kanila sa kanilang pag-ibig sa Panginoon. Wala. Ang mga pinili ng Panginoon mula pa ng una, yung mga pinili niya bago pa likhain ng mundo, alam na niya kung sino yung kanyang magiging mga anak. Yung mga anak niya na yun, itong particular na grupo ng mga tao na to, na umiibig sa Diyos, walang makapaghihiwalay sa kanila sa pag-ibig sa Diyos. Wala. Kaya dito ngayon papasok yung unconditional election na kung saan mananampalataya lang, natandaan niyo yung kay Abraham, mananampalataya lang ang tao.
magtitiwala lang siya sa Panginoon, wala siyang gagawin. At ang sabi dito, ang anuman ang kanyang pagsubok sa buhay, anuman ang gawin ng mundo sa kanya, hindi siya kailanman mahihiwalay sa Diyos. Hindi ito isang bagay na ginagawa-gawa lang natin para makontrol ko yung isip ninyo na okay, ganto. Ikaw ay malakas, maganda yung mangyayari sa iyo, yung mga psychological effect na yan. Wala. Ang sinasabi ko po sa inyo yung katunayan sa konteksto ng Romans chapter 9 o Romans chapter 8 na lahat ng mga pinili ng Diyos mula nung una, pansinin nyo, kahit anong dumating na pagsubok sa kanila, hindi sila kailanman tatalikod sa Diyos. Walang makapaghihiwalay sa kanyang pag-ibig sa Diyos. Ngayon, para malaman mo kung ikaw ay pinili ng Panginoon mula pa nung una, kahit anong dumating na pagsubok sa iyo, magpapatuloy at magpapatuloy ka pa rin. Hindi mo yon gawa. Hindi mo yon pinilit na, okay, magpapakatatag ako. Positive lang. Magpapakatatag ako. Pag may problema ako, positive thinking lang. No. Hindi ikaw gumagawa nun. Ang Diyos ang gumagawa nun para kahit anong pagsubok sa buhay mo, hindi ka mahihiwalay sa Panginoon. Hindi ka mahihiwalay sa Diyos. Nakikinig po ba kayo? Now, tingnan po ninyo. Again, yung pagiging disappointed ni Pablo na ating binasa, na di-disappoint siya sa kanyang mga kababayan. Pero sabi ni Pablo, hindi lahat, natatandaan niyo sinabi ni Elder Arman yung, hindi lahat ng mga Israelita ay tunay na mga anak ni Abraham. Hindi lahat ng ipinanganak ni Abraham ay automatic pinili ng Diyos. Merong anak sa bunga ng pangako, si Isaac, at merong anak sa laman na si Ismael. Natandaan niyo yung binanggit first Sunday. Okay? Now, doon pa lang, meron ng pinili ang Panginoon. Ang ibibilang lang na tunay na anak ay yung galing kay Isaac. Tingnan niyo yung 9 verse 27. Tingnan po niyo 9 verse 27. Ito naman ang inihayag ni Isaias tungkol sa Israel. Kahit na magiging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga anak na lalaki ng Israel, kakaunti lamang ang matitira sa kanila na maliligtas. Doon din, sinasabi ni Pablo na hindi lahat ng Israel ay maliligtas. Hindi lahat. Hindi lahat. Tapos pumunta doon kay Jacob at Esau. Si Jacob ay inibig ng Diyos. Si Esau ay kinapuotan ng Diyos. Ni-reverse ng Diyos yung proseso. Kasi dapat si Esau ang mayroong pamamanahan ng kanyang kayamanan, ng kanyang ama. Pero na-reverse. Ang pinamanahan ng pagpapala ay si Jacob. Si Jacob ay mandaraya. Pero siya ang ginawad ng pagpapala ng Diyos. Now, again, verse 13, sabi rito, tingnan niyo verse 13. Pwede ba mag-amen kung nakikinig pa po kayo? Yes. Verse 10 muna, verse 10. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa magitan ng kanyang puso at sagay tinuturing siyang matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa magitan ng kanyang bibig at sa gayoy maliligtas. Mali yung verse na binasa ko.
Nagkamali ako ng 9 verse 11, 9:11. Ipinakikilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Binasa na to last time. Kaya't bago pa ipanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang matanda sa nakababata. Ayon sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinapuutan si Esau. Obviously, again, the decision, makinig po kayo, the decision of God is not based on what they have done or would do. The decision was made prior to their birth. Pinapakita dito ni Pablo na ang purpose ng Diyos ay mananatiling nakatayo. At ito'y hindi nakabase sa anumang gagawin ng tao. Wala sa human effort, wala sa atin, kundi ito'y nakabase sa sovereign decision ng Diyos. Now, makinig po kayo. Mula pa kay Abraham, Isaac, okay? Ano nangyari kay Isaac? Siya ay inhandog ng kanyang ama. Okay? Pero nung kanyang papatayin na, pinigil ng anghel, may nakitang substitute na ram, substitute na offering, na imbes na si Isaac ang patayin, ang pinatay yung ram, naging substitute. Mula kay Abraham, sa pagiging siya ay naging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, tapos kay Isaac, na imbis na siya yung mamatay, pero merong naging substitute, papunta kay Jacob. Ano yung nangyari kay Jacob? Mayroon siyang napanaginipan hagdan mula langit papunta sa lupa, tapos yung mga anghel ay panikpanaog. Ito ay nagsisimbolo ng continuous, ongoing intention ng Diyos to reconcile man to God. Mula pa lang kay Abraham, mula pa lang kay Isaac, mula pa lang kay Jacob, nagbibigay na ng conclusion, nagbibigay na ng what do you call this? Nagbibigay na ang Diyos ng mensahe, ng paunang sabi, na ang tao ay magiging matuwid, hindi sa magitan ng anumang gagawin niya, kundi sa magitan ng kanyang pananampalataya. Hindi sa kanyang gagawin. Ito ay papunta kay Jesucristo. Throughout the history of redemption, nagse-set up na ang Diyos ng kanyang sariling panukala, ng kanyang sariling pamantayan, at ito ay walang kinalaman sa anumang gagawin ng tao. Tingnan po niyo itong slide na ito na sinabi ni R.C. Sproul. Sabi niya, unconditional election, that there is no foreseen action or condition met by us that induces God to save us. Ano ang sabihin nito? Ang unconditional election daw ay hindi doon sa mga gawa o gagawin ng tao o mga kondisyon na nagawa para ang tao ay iligtas ng Diyos. What do you mean by that? Ikaw ay pinili ng Diyos, ikaw ay tinubos ng Panginoon sa kasalanan, wala kang ginawang anuman. Walang basihan ng Diyos sa ating lahat para tayo iligtas ng Diyos. Wala. Kaya gaya po ng ating argumento last Sunday, para yatang hindi makatarungan ng Diyos.
namimili siya ng kanyang ililigtas. Pero tingnan po ninyo, gaya po ng ating sinabi, verse 16, so then, it depends. Tingnan po niyo itong slide. So then it depends not on human will or exertion, but on God who has mercy. Awa lang ng Diyos. Hindi po galing sa atin, kaya tayo niligtas ng Diyos. Hindi namatay si Kristo dahil meron tayong ginawa. Naawa ang Diyos sa atin, kaya tayo iniligtas mula sa kasalanan. Hindi dahil sa ating mga gawa, hindi sa ating mabubuting gawa, itong lahat ng ito ay resulta ng desisyon ng Diyos. Wala tayong maidadahilan. Sino tayo para magtanong sa Diyos? Lahat ng kanyang gawin, siya ang masusunod. It glorifies God. Ang doctrine of unconditional election, it glorifies God. Ang doctrine ng election, it's being unfair for some people, for many people, for many Christians. It seems God is unfair. But it is based upon God's will and it glorifies God. And it must be good and perfectly just. Hindi pinili si Abraham dahil may nagustuhan ng Diyos sa kanya, o pinili si Parao, yung ating sinabi dito na first Sunday, itong binasa na to na I made you in order to use you, ang binabanggit dito ay si Paraon. Pero sabi dito, hindi pinili si Abraham o si Paraon dahil dahil sila ay mabuti at masama. Kundi sabi rito, para ma-proclaim, para mapapurihan at makilala ang pangalan ng Panginoon. Yun lang ang dahilan. Kapag tayo po ay nag-iisip, bakit masama ginamit ng Diyos? Bakit si Parao ginamit ng Diyos? Para ma-proclaim yung kanyang pangalan. Tingnan po ninyo ito. God uses all things to fulfill His purpose and even uses evil for His glory. Tingnan yun. Next slide. God uses all things to fulfill His purpose and even uses evil for His glory and for our good. Next slide. His kingdom rules over all. Psalm 103 verse 19. Paul affirms that from Him and through Him and to Him are all things. And God put all things in subjection under His feet. Dahil sa doktrina na ito, may mga nakikinig sa mabuting balita, ngunit natisod sa unconditional election. Sinisisi nila ang Diyos, kaya sila natisod sa Diyos. Pero sinarado ni Pablo yung kanyang salita ng merong katapangan. Ang sabi niya sa verse 20, tao ka lang, sino ka para magtanong sa Diyos? Sino tayo para magtanong sa Panginoon? Sa ating malapit na pagtatapos, ano ang unconditional election? Ano ang unconditional election? Ang unconditional election does not mean that God will save people
whether they believe by faith in Christ or not. Ang unconditional election daw po ay hindi nangangahulugan na ang tao ay kanyang ililigtas, sila man ay mabuti o masama. Doon sa salitang unconditional, nakikinig po ba kayo? Naku, humina na amen. Nakikinig po ba kayo? Amen. Yung salitang unconditional, hindi ibig sabihin nun, ise-save niya ang lahat ng tao, manampalataya man sila kay Kristo o hindi. Hindi yun ang ibig sabihin ng unconditional election. Yung taong ito, unconditional election, kahit di ka manampalataya o manampalataya ka kay Kristo, siligtas kita. Hindi ka manampalataya, ililigtas pa rin kita. Hindi yun ang unconditional election. Alam natin na ang unconditional election ay mayroong decree ang Diyos na ang lahat lang ng mananampalataya kay Kristo, yun lang ang maliligtas. Yun lang ang maliligtas. Yung mga nanampalataya kay Kristo. Merong ganitong pananaw. Ang unconditional election daw ay yung tinatawag na foreknowledge of God. Na alam na ng Diyos kung sino yung mananampalataya sa Kanya in the future. Alam na daw ng Diyos kung sino yung mananampalataya sa Kanya in the future. Alam na niya kung sino yung magsusunod sa Kanya in the future. Alam na niya kung sino yung mga tutupad sa kalooban ng Diyos in the future. Pero hindi yon. Hindi yon. Ito ay conditional election. Yung bang si Nanay Hermy ay mananampalataya sa akin yan kailan ka nananampalataya sa Panginoon? 20, hindi matandaan. Let's say for example 2017. Sa darating na 2017 mananampalataya sa akin si Hermy. Hindi ganon ang unconditional election. Dahil may ginawa si Tita Hermy na gawa. Meron siyang ginawang trabaho. Mananampalataya ako sa Panginoon sa 2017. Hindi po ganun ang unconditional election. Ang unconditional election po ay walang pagbabasihan. Ang unconditional election ay unconditional. Ibig sabihin, wala kang gagawin. In other words, God elects people to salvation based on His sovereign choice, will, and decision, not on the decision of the person. Ephesians 1. Tingnan po niyo Ephesians 1. Dito yata sa aking slide. Bago palikain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa magitan ng ating pakikipag-isa kay Jesucristo at upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Bago palikain ang sanlibutan, Ephesians 1 verse 4 to 5. Mayroon ng, kumbaga, mayroong patutunguhan yung pinili ng Diyos. Sabi rito, upang siya'y maging banal at walang pipintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa magitan ni Jesucristo. Tingnan niyo yung unconditional election. Pinili niya bago palikain ang mundo sa pamamagitan ni Kristo. Pahayag 13 verse 8. Sasamba sa Kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga tao ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay bago pa likhain ng sanlibutan. Isipin niyo yun. Next slide, 2 Timothy 1 verse 9. Umaasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na magliligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin,
kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Wala, yun rin yun eh. Inuulit lang natin yung mensahe sa 2 linggo na wala talagang basihan ng Diyos sa atin. Kaya niya tayo pinili. Ephesians 2 verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kaya kayo ay naligtas sa magitan ng pananampalataya. At ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa sarili ninyo. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Walang may pagmamalaki. Now, Pastor, anong ebidensya na ako ay pinili ng Diyos? Kasi meron akong narinig na comment na paano yan? Uma-attend ako ng church. Kung ganun, attend ng church pero hindi pala ako pinili. Natanong na ba niyo yun? Paano yun, Pastor? Hindi pala ako pinili. Pero attend ng church. Uma-attend ako sa cell group, sa house church. Pero hindi pala ako pinili. Ngayon, paano natin malalaman kung tayo pinili ng Diyos? Tingnan po ninyo yung Juan chapter 10. Juan chapter 10. Tingnan po natin. Verse 3. Tingnan po niyo yung Bible ninyo. John chapter 10. Pinapapasok siya ng bantay at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Verse 4. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito, sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Verse 11. Ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay exclusively para sa kanyang mga tupa. Sino ang mga tupa ng Panginoon? Balik tayo uli sa verse 3. Ano ang karakteristik ng tupa? Pinakikinggan ng tupa ang kanyang mga tinig. At kapag meron siyang narinig na ibang tinig, siya'y tatakbo palayo sapagkat hindi niya kilala yung tinig na yon. Paano ko, Pastor, malalaman kung ako'y inelect ng Panginoon mula nung umpisa pa lang? Attend ng church. Maganda, Pastor, malaman ko na ngayon kung ako'y pinili mula pa nung umpisa, bago palikain ang mundo. Ano ang masasabi mo, Pastor? Kasi nagsasayang lang ako ng oras sa pag-attend ko sa church na ito. Maganda hindi lang ako a-attend kung malalaman kong hindi pala ako pinili. Ito ang palatandaan na ikay pinili ng Panginoon. Nakikinig ka sa tinig, sa salita ng Diyos. At kapag may narinig kang ibang tinig, hindi mo yung pinakikinggan, lalayo ka doon. Now, tingnan po ninyo, exclusive lang ang pagbibigay ng Diyos ng kanyang buhay. Exclusive lang. Tingnan po ninyo, iaalay, verse 11, iaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa tupa. Hindi ibibigay ng Diyos ang kanyang buhay kung kani-kanino lang. Mamamatay si Kristo exclusively para lang sa mga pinili. Makatarungan ba ang Diyos? Makatarungan ng Diyos. Bakit? Kasi kung hindi makatarungan ng Diyos, lahat tayo kasi papuntang lahat sa impyerno eh. Walang dahilan sa ating lahat para tayo piliin ng Diyos. Wala. Ang nasa atin, dahilan para tayo dalhin sa impyerno. Kung magiging fair ang Diyos, lahat tayo papuntang lahat sa impyerno. Walang dahilan. Wala.
Kung bakit tayo pinili ng Diyos. Kung sino man sa inyo yung alam niya pinili siya ng Panginoon dahil nakikinig siya sa tinig ng Panginoon. Binibigyan niya ng panahon ng pakikinig niya sa tinig ng Panginoon. Actually, nakalimutan ko na ipupunto ko. Anyway, let's leave that for that. Tingnan po niyo, John 6. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. Hindi lahat pahihintulutan ng Ama para lumapit kay Kristo. At hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Kaya tayo okay. Yung mga pinili ng Panginoon mula pa ng una, kaya sila nakalalapit kay Kristo dahil pinahintulutan ng Ama. Ikaw, ako, hindi tayo makakalapit kay Kristo hanggat hindi pinapahintulutan ng Ama. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko sila itataboy. Paano ngayon, Pastor, yung John 3:16? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Alam niyo yun? Upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak. Tingnan niyo yun. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Tanong ko sa inyo, iniibig ba ng Diyos ang mundo? Iniibig ba ng Diyos ang buong mundo? Hindi yung trick question. Iniibig ba ng Diyos ang sanlibutan? Yes, kasi pinapasikat niya ang araw sa mabuti at masama. Ang tawag doon, common grace. Okay? Pero pagdating sa kapahamakan, ang sabi ron, upang ang sino mang sumampalataya lang ay hindi mapapahamak. Kasi nga po, kung hindi mabuti ang Diyos, matagal nang dinestroy ng Diyos ang tao dahil sa kanyang galit. Walang dahilan para ibigin tayong lahat ng Diyos. Tingnan po niyo 1 Thessalonians. Paano ko masasabing pinili ako ng Diyos? Inaalala namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong ginawa dahil sa inyong pananampalataya. Ang inyong pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig. At ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoon Kristo. Mga kapatid, nalalaman namin kayo'y pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Sapagkat, everyone, ang magandang balitang lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo. Hindi lamang sa magitan ng salita, kundi sa magitan din ng makapangyarihang Espiritu. Kapag ang tao na to, for example, makinig po kayo, kapag yung tao na to ay nakinig ng Word of God at siya ay nag-respond sa mabuting balita, okay? Siya ay pinili ng Diyos mula pa lang nung una. Napakasimple, pero hindi madaling ngatain. Tingnan nyo, ang palatandaan na ikaw ay pinili ng Panginoon, nagre-respondi ka sa mabuting balita ni Kristo. Nakikinig po ba kayong lahat? Nagre-respondi ka sa mabuting balita ni Kristo. Nakikinig ka sa tinig ng Panginoon.
ang isang Kristiyano o kapag ang isang tao ay umattend ng church, nakinig, pero pagkatapos nun, yung kanyang napakinggan ay hindi naman nangyayari sa kanyang buhay, baka siya ay hindi pinili ng Panginoon. Tahasang sinasabi yan. Kung hindi mo nagagawa ang kalooban ng Panginoon, kung hindi ka nagre-responde sa tinig ng Panginoon, baka hindi ka pinili ng Panginoon. Dahil ang mga tumutugon sa mabuting balita ni Kristo, sila yung mga pinili ng Panginoon. Ang mga tinawag ng Panginoon, sa ating pong pagtatapos, ang mga tinawag ng Panginoon, nagre-responde sa mabuting balita ni Kristo. Maraming verses sa Bible na pwede tayong ipukol bukod sa John 3:16 na paano babalansihin ito. Isang araw maglalagay tayo ng isang Sunday na kung saan bibigyan natin ng mga verses para it seems kumukontra sa unconditional election, pero pag-uusapan pa natin yan. Pero ang gusto ko lang pong iwanan sa inyo, mga kapatid, ngayong umaga, mayroong pinapakitang bunga ang isang tao kapag siya'y pinili ng Panginoon. Yun na lang yun. Tumutugon siya sa salita ng Panginoon. Tumutugon siya sa salita ng Diyos. Tumutugon ka ba sa salita ng Diyos? Meron ka bang pag-ibig sa salita ng Diyos? Pinapansin mo ba ang salita ng Diyos? Tayo po ay manalangin. Panginoon, yung salita po ninyo ay hindi po namin kayang sisirin. Ito po ay napakalawak, napakalalim, Panginoon. Pero sa oras pong ito, Panginoon, ay muli po naming ibinigay yung salita po ninyo na ang amin pong yung pong unconditional election ay hindi po, wala pong pinagbasihan sa aming mga sariling gawa. Ito po'y ayon lamang sa iyong kagandahang loob. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, ay ikaw po, Panginoon, ang patuloy na makapagpaunawa sa kanila, Panginoon. Kulang po yung aking kakayanan, Panginoon, pero sa oras pong ito, sa pamagitan po ng iyong Holy Spirit ay mangusap po kayo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito na ibinigay po ninyo sa amin para talakayin po ito, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.